So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito sa next topic po natin. Yung about mga kababayan sa impeachment nitong si Sara Duterte na nagiging madali mga kababayan or sa madalit salita, palapit na ng palapit. Bakit? Dahil dito kay Sara Duterte, siya yung nagiging dahilan para mapabilis yung pag-usad mga kababayan nung isasampang impeachment laban po sa kanya. Kasi nga kung tutusin, talagang ayon sa bayan muna, hinug na yung mga ebidensya na pwede nilang ipresenta mga kababayan para ma-impeach etong si Sara Duterte. Pero dahil nga sa ginagawa ngayon ni Sara, mas lalong nagiging pabilis ng pabilis yung pagpa-file ng impeachment complaint laban po sa kanya. Pero bago tayo pumunta dyan, silipin muna natin to. Ito. Ito kasi yung rally nila kanina. Tingnan nyo kung gaano sila kadami. 2 years old na. Pero, nandito po ako para ipakita sa ating Bibi Sara na hindi lang mga kabataan, Dami nila. kahit kami lola na nandito. Dahil ang iniisip namin, yung kinabukasan ng mga apo namin. Yung mga Tingnan nyo mga kababayan na kung gaano kadami yung kanilang mimol mower. kabataan. At hindi po kami nagpunta rito dahil may nagkukumin po, tayo daw ay mga bayaran. Yung vlogger daw, nababasa ko kanina. May nagsasabi, 500 daw, magpapakamatay daw tayo. Bakit ba kayo galit na galit sa aming mga vlogger? Sinasabi lang naman namin ng totoo, imposibleng hindi kayo inabutan dyan. Hindi kayo magpapakababad ng gabi dyan kung wala kayong napala dyan. Saan ba naman kayo nagkatala? Tingnan nyo, nagmumukha na kayo mga ewan dyan. Kukunti nyo lang Tapos gusto nyo magkaroon ng EDSA 3. Hindi nga naka 7 minions tong mimol mower ninyo. Ba't ba kayo galit na galit sa aming mga vlogger? Sinasabi lang naman namin yung totoo. Diba? Kung kukunti sila mga kababayan, wala talaga tayong magagawa. Sadyang yan lang ang bilang nila. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Sabi. Ngayon, sabi ko sa kanya, wala kikinig, nanonood ka ngayon. Ikaw yung bayaran. Kasi wala ka dito. Kung nandito ka, pupunta ka lang dito dahil may bayad ka. At tayo daw, ay hindi daw tayo magtatagumpay dahil ang ipinaglalaban daw natin ay mura ng mura. Tama naman. So, demonyo daw ang ano natin. Teka nga. Sa inyo na nanggaling yan. Na talagang yung sinusuportahan ninyo at pinaglalaban ninyo, demonyo. Kasi mismong si Sara na nagsabi, at etong si Digong, di ba, nag-aaya nga si Digong sa impyerno. Bakit pupunta doon si Digong? Ibig sabihin, devil siya, mga kababayan. Kaya nag-aaya siya na magkita-kita lahat sa impyerno. Di ba, ipagpatuloy pa natin. Ako po ay Katolik. So, kung mayroon man po ditong iba-ibang relihiyon, iisa lang naman po ang ating sinasampalantayanan. So, hindi tayo magtatagumpay kung wala ang Panginoon. Ito lang po masasabi. Binabanggit nila yung Panginoon dito mga kababayan pero si Duterte hindi kumikilala ng Panginoon. Paano kayo magtatagumpay niyan? Hindi mga kababayan, sa totoo lang bilang isang mamamayang Pilipino, Pilipino din naman ako, at Pilipino din naman sila, payo ko lang naman, huwag niyong gamitin sa ganyang walang kakwenta-kwentang rally ang pangalan ng Panginoon. Kasi unang-una yung ipinaglalaban ninyo hindi marunong kumilala ng Diyos, minumura pa ang Panginoon. Tapos gusto ninyo magtagumpay kayo sa tulong ng Panginoon. Pambihira naman. Diba, ito yung isang example mga kababayan na hindi nila alam yung ipinaglalaban nila. Kaya kahit anong pang-aaya nila, kahit anong panawagan nila na samahan sila sa mga rally nilang yan, hindi nila maakit yung iba. Kasi nga, ang mamamayang Pilipino ngayon, saglip na mag-aksaya ng oras dyan, mas pipiliin nilang magtrabaho para tulungan yung pamilya nila. Siguro mga walang trabaho, etong ibang mga naandi dito. Siguro ito yung ibang mga naandi dito mga kababayan, yan lang yung mga marites sa kanto na nahugot lang. At naisama dyan, naisakay sa bus, tapos nahakot. Di umano. Diba ngayon, ipagpatuloy pa natin, kaya walang kaalam-alam. Sabi ko,
ang Panginoong Jesus. Hindi ko sasabihin ng verse, hindi po ako nagmi-memorize ng verse. Kasi pag minemorize mo yan, may tendency Sabi ni RM, 1K daw yan, pero naging 200 per head. Ano yun? Pinili pa. Tunay to, Sir Jake. Ito daw ano kayang totoo dito? Ito daw 1K. Pero naging 200 kasi pinagpipili pa. O di mga bayaran nga itong mga to. makikipag-debate ka. Hindi maganda mag-debate sa salita ng Diyos. Sinishare po yan. At isinasabuhay. Siya daw ay bumaba. Ang Panginoon ay bumaba. Sinabi niya, hindi para sa matutuwid na tao. Para sa makasalanan. Therefore, kaya siya Cut na natin dyan mga kababayan kasi nonsense naman yan. Ipinakita ko lang naman sa inyo yung bilang, yung dami daw ng pumunta dito sa kanilang Memol Malware. Kasi ito yung ginagawa nila para magparami. Nagtitipon-tipon sila dyan, nagkukumpulan sila dyan, pero ilang beses na nilang ginawa yan. Pero hindi naman sila dumadami, bagkus pakonti sila ng pakonti. Ganyan kasi talaga mga kababayan pag hindi nila alam yung ipinaglalaban nila. Mahirap sumama sa isang rally na walang pupuntahan. Buti pa nga yung rally namin dati. Yung Sara Resign rally. 'Di ba? Isang take lang yon pero kita nyo naman kung ano yung nangyari. At saka proud ako na sabihin pa ulit-ulit yon kasi one take lang yon. Nasaan ba si Sara ngayon? Wala na siya sa DepEd. Mga kababayan. So ngayon, punta naman po tayo dito sa last topic natin. Tawag dito, etong interview nitong si Sir Ronald Llamas dito po sa Bilyonaryo News Channel mga kababayan. Kasi may binanggit dito si Sir Ronald Llamas kung bakit mas magiging madali ngayon yung pagpapa-impeach or pag-usad ng impeachment complaint. Mga kababayan, laban dito kay Sara Duterte. Ano po, so ito, pakinggan po natin. There's so much going on. Well, that's the last one. Maybe let's just get your update on that. Is that the part you saw? Did you see that part? Napanood mo pa ba yun when Congresswoman Luistro was questioning si Acosta? Siguro for context, si Acosta is the special disbursing officer. Ang ibig sabihin nun, siya yung nag-withdraw ng mga pera. 125 million. Oo, na 3 beses. At ibinigay niya kay Colonel La Chica. That Congresswoman Luistro ay, was adamant in asking her, nasa sayo yan, yung pera na yan, kumbaga, in good faith, ikaw dapat ang may hawak ng pera niyan, and it was the out... Si Gina Acosta dapat ang mangangalaga in good faith. Kaso nga lang, may basbas daw ni Sara kaya napilitan siyang ibigay dito kay La Chica kahit hindi niya alam kung saan gagamitin nitong si La Chica. Kaya nga pagka tinatanong kung paano ginastos yung pera, kung saan ginamit, hindi sigurado sa mga sagot etong si Gina Acosta. Kasi nga, hindi niya alam dahil ang gumawa mga kababayan ng utilization nitong paggastos nila ng pera ay etong si La Chica. Dahil may basbas ni Sara. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. outcome was, she handed it over to a certain Colonel La Chica under the orders of the Vice President. Okay. Dahil kung may nangyari doon, may anomalyang nangyari, siya yung makakasuhan. Tama. Dahil siya yung disbursement officer. Correct. Kaya ang sinasabi ni Attorney Luistro, wala ka ba man lang circumspection kung paano i-handle yan? Alam mo ba yung role mo as a disbursement officer? At saka sino ba yung Colonel La Chica para bigyan ng ganong kalaking pera? No? Kaya siguro tumaas yung blood pressure, no? Dahil Pero hindi ba sapat nung sinabi niya na, well, of course, kumbaga may bond pa sila doon, di ba, as a disbursing officer. They pay a bond for that or they give a bond for ay, hindi ko that. alam yung ganong klaseng detalye. I think, I did hear that kanina, Sec. So after that, ang sabi nga niya, ang nangyari, tumaas ata yung blood pressure, nahilo at dinala sa VMMC. Ay, nandito ba si Ma'am Englet? Ay, Ma'am Chaychir, mega love shoutout
Pakiano nga ako nandito siya. In fact, as Francis was telling us, there's 3 of them there already. Si Attorney Lopez, that Nicole, yung kasama din nila doon sa noong Saturday pa and Friday Yes. night. And then this one. What is happening? I mean, it's really intense pressure and questioning from the lawmakers. And of course, kay Attorney Lopez, yung paglipat sa kanya. Definitely, dahil to start with, paano naman nagsimula ito? Dahil ngang ayaw nang dumalo ni Vice President Sara at ayaw niyang mag-take ng oath. Eh, ngayon, nag-take siya ng oath. Sana kasi sa kanya na nag-focus yung mga kongresista. Dahil nag-take na siya ng oath no? Para hindi naman masyadong na-pressure yung mga staff. No? Dahil in the first place, kaya nandun yung mga staff dahil hindi dumadalo si Vice President. Nung nandun Pero ang tindi nung nangyari, mga kababayan, kasi kitang-kita mismo ng dalawang mata ni Sara Duterte kung paano siya paunti-unting ikanta ng kanyang staff. 'Di ba? Kaya nga kung makikita nyo, mga kababayan, ayaw nang pabalikin ni Sara Duterte etong si Gina Acosta sa kamera kung sakaling imbitahan ulit. Kasi nga daw, baka mamaya paglabas ni Gina Acosta dun sa kamera, stroke na yung kalabasan, mga kababayan. Kasi nga sinasamaan ng lasa. Kaya kung makikita nyo, di ba, ang sagot nga ni Sara kanina dun sa interview, hindi na niya hahayaan bumalik. Kasi nga baka mamaya pag lumabas, baka ma-stroke na, mga kababayan. So ngayon, ang maganda na nangyari doon, talagang lumambot si Sara Duterte sa kamera. Sabi niya, mga kababayan, matigas siya. Hindi siya magti-take ng oath, mag-under oath. Pero anong nangyari? Nag-under oath pa rin po siya. Diba, mga kababayan? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. na siya, sana sa kanya na finocus yung mga tanong. Which no? was what I was wondering about. Why didn't they ask the Vice President? She was there for so many hours. Di ko alam. No? Di ko alam. Kung ako ay nandun at kongresista ako, doon ako magfo-focus. Why Dahil do you nandun na think? siya. Ba't palagay Siguro, baka parang case build-up. Gusto nila na bago tanungin yung Vice President, may makuha muna sila doon sa kanyang mga staff. Dahil Tama. baka kasi yung mga staff niya yung weak link. Baka yung mga staff niya, merong Ay, shoutout kay Ma'am Janelle de Guzman, ha. Mega love shoutout po, ha. Thank you po sa panonood. mga vulnerabilities na pwede nilang gamitin pag Against the Vice against the Vice President. President. But that's presupposing na magkakaroon pa ng isa pang hearing at dadalo si Vice President. Yes, Ah. yes. At yung kanyang mga staff. Yes, I dahil mean, nandun na, di ba? At ikalawa ay ang hirap talagang sagutin ng mga tanong, no? Dahil lalo na may notice of disallowance yung COA. Ibig sabihin, may possibility ng mga anomalya. Kaya Tama. siguro natetense din yung mga staff. Lalo na pag ipapaalala ng mga kongresista na baka kayo yung maipit kung magkamali kayo ng sagot dito, di ba? At ikatlo ay very politically loaded na yung landscape. Yung atmosphere. No? So, hindi naman maihiwala yung nangyayari sa labas. Yeah. No? Yung alleged death threats ng Yun Vice nangyari President. nung weekend. Yeah, absolutely. Yes. No? Yung meltdown ng Vice President. Siyempre, napapanood din ng mga staff niya yan. Paano ba kami sasagot sa ganitong klaseng konteksto? Kaya may multiplier effect, yung tension. Kaya kung makikita nyo, mga kababayan, kahit sinusubukan itong si Gina Acosta na maging maingat sa kanyang sagot, hindi niya maiwasan kapag si Congressman Luis Truna ang nagtatanong. Kasi unang-una, mga kababayan, marami talaga mga katanungan itong si Congresswoman Luis Tro na akala nung iba madaling sagutin. Pero kung ikaw ay nagsisinungaling, talaga mapipressure ka, mga kababayan, na sagutin talaga ng totoo yung itinatanong ni Congresswoman Luis Tro. Kahit papasinungalingan mo, mahuhuli ka. Kaya nga sinusubukan itong si Gina Acosta na magsinungaling, mga kababayan, pero hindi niya magawa. Kasi nga, mga kababayan, nakatutok sa kanya etong si Congresswoman Luis Tro. Kaya nga may mga times na nadudulas na siya, nababanggit niya ng alangan na may basbas ng nasa taas, mga kababayan, na tagtitiwala siya doon sa kanyang amo na si Sara Duterte, mga kababayan. Kasi nga, may basbas yung utos na ibigay kay La Chica, yung 125 million pesos na confidential funds. Kaya niya ibinigay ng lahatan. Kaya kahit alam niya, mga kababayan, na malilintikan siya doon, pinagkatiwala niya pa rin kasi may tiwala siya kay Sara.
at galing kay Sara yung utos. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. No, sa kanila. Sino sa palagay niyo ho ba talaga nag-meltdown? I mean, of course, ipasok po natin si Attorney Vic Rodriguez and Maluti Kia, guest po ni Attorney Karen kanina. At ang sinabi nga ni Attorney Vic, I believe it was Attorney Vic Rodriguez who said, ang nag-meltdown ang kabila, hindi si Vice President. Malinaw naman kung sino nag-meltdown. Malinaw Tama. naman kung sino naging unhinged, no? Kahit anong spin nila Vic Rodriguez at saka ni Maluti Kia. Nung simula, may Sayang nga mga kababayan eh. 'Di ba na-interview dito sa Bilyonaryo News Channel? Na-interview dito itong si Maluti Kia at saka itong si Vic Rodriguez. Sayang nga lang wala dun sa hindi nila isinama etong si Sir Ronald Llamas para nang sa ganun nasoplak sana yung mga pinagsasasabi nitong si Vic Rodriguez, mga kababayan, at saka niyang si Maluti Kia. Alam naman natin kung anong kulay meron sila. Ano po yung suporta nila kay Digong. Kaya kahit anong mali na ang nakikita nila kay Sara Duterte, mabuti pa rin sa paningin nila. Kasi kailangan ni Vic Rodriguez magpabango dito sa mga Duterte kasi kailangan niya ng boto sa darating na 2025. Diba mga kababayan? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. political calculation. Nung pumunta si Vice President na may dalang kumot at saka unan, nung una ko nakita, may kwento, may strategy and tactics ito. Gusto niyang ipakita yung simpatsya niya sa kanyang mga staff at gusto niyang ilagay sa spot yung Kongreso na medyo successful siya. She was. Nilagay niya sa quandary yung Kongreso na dami if you do, dami if you don't. Nilalapag ko yung rules nyo, ano ngayon? Di ba? Dito ako matutulog, dito ako mag-i-stay. Sabi nga sa letter ni Pulong Duterte, indefinitely. Kahit patayin niyo ang kuryente. So may ganong klaseng provocation. At the same time, hindi naman siya pwedeng kalad ka rin ng Kongreso palabas. She's the second highest ranking official of the government. So medyo So inakwandary. naipit ang Kongreso doon? Naipit sila. Okay. Kaya tingin ko ay may nag-isip, may nagkaasaran. O di sige, dali natin sa preso, di doon niya puntahan si Chief of Staff Zulaika. Which is what actually I Kaya nga. wanted to discuss with you, Sec. Kasi para sa akin, nung iniisip ko yon, sinasabi there is serious threat. Hindi ho ba? Yun ang ginamit na salita the whole time. Serious threat sa House, kaya inilipat si Attorney Lopez. Couldn't it have been just clearer if they said that we need to get the Vice President out and the only way to get the Vice President out is if we get Attorney Zulaika Lopez out? Posible, pero gray area kasi yun eh. Pwede ba nilang dalhin sa correctional? Well, alam ko ginawa yan sa Senate dati. Kay Faeldon at saka dun sa mga resource person Sa ng Parmali, yeah, di ba? Parmali. So ibig sabihin, hindi Sa ko lang Pasay pa nga dinala yung Oo. iba, Pasay City Jail. So pag sinasabi na bawal yon, hindi ko alam yung rules, pero may president. Yeah. Nangyari yon, no? At ayun nga, yung tanong mo, nasa quandary sila, yun ang ginawa nila. Pero pwede kasing may security problem din. Alam mo naman, 400 ang security ni Vice President. Mas marami pa sa security ng Congress. So Tama. baka medyo na-intimidate yung security ron. Anong gagawin namin? No? Nandito yung Vice President, dito matutulog at kasama yung kanyang mga security. Hindi ko alam yung specific na sitwasyon nung nangyari yan. Right. No? At saka mga kababayan, sakto ang ginawa nila doon, nag-live sila, 'di ba? Nag-Zoom meeting sila na naka-live. Tapos yung iba mga kasamahan nitong si Sara Duterte sa Zoom meeting, 'di ba nananawagan yung iba na suportahan daw sa Batasan Complex etong si Sara Duterte. Ibig sabihin, nagtatawag sila ng mga taong pupunta doon. Kaya nga kung sakali na magdami yung mga tao doon dahil sa panawagan ng mga kasamahan ni Sara doon sa Zoom meeting, talagang maaalanta na yung security. Ano po yung security dyan sa may Batasan Complex? At malaki ang posibilidad mga kababayan na malagay sa alanganin ang buhay ng Vice Presidente. Kaya nga kung titingnan nyo ang pinoprotektahan lang naman ng Kamara dyan, hindi si Sara Duterte bilang Sara Duterte. Kung hindi, yung kanyang pagiging Vice Presidente. Kasi baka mamaya may mangyari po sa kanyang hindi maganda, baka mamaya magkagulo dahil nga may mga panawagan na pumunta na sa Batasan Complex yung kanyang mga taga-suporta mga kababayan. At alam niyo naman na marami mga security personnel ang Vice Presidente mga kababayan. Kaya nga ngayon, ang ginawa ng Kamara, etong si Lopez mga kababayan, sinusubukan nilang ipalipat dun po sa correctional, sa Women's Correctional sa may Mandaluyong, kasi pag na-detain siya doon mga kababayan, mas magiging secure yung kanyang
yung kanyang sarili. Ano po, mas mababantayan siya doon mga kababayan, and the same time, aalis si Sara Duterte sa Kamara. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kaya tinitake ko lang at face value yung kanilang mga paliwanag. no? Opo. Kasi kung sabihin mo naman 400, I doubt kung yung 400 nandun. Dahil Yes, usually relyebo yan eh. may relyebo Pero ibig sila. sabihin, marami pa rin. Oo. No? Kahit pagpalagay mo na 100, no? nag-relyebo sila. No? But do you agree with that that decision at, I don't know, 7:30 p.m. or 11:30 p.m.? Siguro around 7:30 to 10:30 kasi ibinaba yung utos 11:30 kay Attorney Lopez sa detention room niya eh. Well, Was it wise? baka mali yung timing, parang in the dead of night. Parang yun, may suspicion na. So baka yung pagkaka-handle ay baka left much to be desired, no? Yung legality, hindi ko sigurado dahil sabi ko nga, may president naman, no? Pero, tingin ko attempt yan para makawala sila doon sa damn if you do, damn if you don't quandary Yeah. ng Kongreso. In other words, that was their only way to be able to, I guess, get the Vice President out of the House of Representatives. Yes. compound Tama. in Pero Batasan. tama rin naman yung sabi nila, in the first place, ba't hindi lang tumestigo yung Vice President? Para wala nang ganitong klaseng tension, wala nang ganitong Saka kung titingnan nyo, nagtagumpay naman si Sara eh. Naialis niya mga kababayan sa kamay ng Kamara, etong sina Lopez, etong sina Gina Acosta mga kababayan, at etong yung binabanggit pa, yung si Nicole. Pero yung pinakamatindi dito, si Laika Lopez mga kababayan, naialis po nila sa detaining room ng Kamara at naandudun siya ngayon sa Veterans Memorial Medical Center mga kababayan. 'Di ba? Nagtagumpay. Etong si Sara Duterte, nagtagumpay yung kanilang drama. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. klaseng mga pangyayari. Willing naman pala siyang gawin dahil pumunta naman siya sa Kongreso, nag-take ng oath. Ganun kadali. No? But Ronald, pwede rin yan sinabing nagpunta na ako doon, hindi nyo naman ako tinanong. Ay, Like ngayon, what she said the last time. Yes, pwede nilang sabihin. Ang problema kasi dahil nasimulan na nila yung mga staff tanungin eh. Kung maririnig mo before. Baka gusto nilang tapusin muna yon, no? Yung mga unanswered questions sa mga staff bago siya pumunta sa kanila. But did that Tama. prove to be right after what happened tonight? Hindi nila natanong si Vice President Yes, dahil nasa no? veterans Sayang, na siya. no? Sayang, Missed no? opportunity. Yes, sayang. Lalo na, counting oras na lang ang natitira para sa session day, para sa House. No? Yeah. Kaya nga sabi ko sa iyo kanina, nagtataka ako, ba't hindi pa sinunggaban yung opportunity na yun? Those who have visited Attorney Lopez, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, and Senator Amy Marcos. Where is Senator Amy Marcos in all this? Well, from the very start naman, ay malinaw naman for the past 2.5 years kung nasaan mas malapit si Senator Amy. presidential sister. At nung nilagay siya sa administration slate, umalis siya. Tama. No, umalis siya doon sa slate na yan. Pero nagkaroon din ng incident na nalagay din siya sa spot. Nung sinabi before Halloween, sinabi ni Vice President na huhukayin ko yung tatay mo at itatapon ko sa West Philippine Sea. Siya pa naman ang mahilig mag-vote sa kanyang tatay. Kaya Tama. yung anak niya ang sumagot. Diba? Kaya nga mga kababayan, kung titingnan nyo, yung sinabi ni Sara Duterte na huhukayin si Apo Lakay at itatapon sa West Philippines Sea, sampal yun kay Senator Amy Marcos. Bakit mga kababayan? Sino ba ang laging nagpo-post patungkol sa pagmamahal niya sa kanyang tatay? Sino ba ang laging nagpapakita kay Apo Lakay sa social media mga kababayan at laging sinasabi na mahal niya yung kanyang tatay, ganito yung kanyang tatay, eto yung pamumuno ng kanyang tatay mga kababayan. Di ba si Senator Amy, tapos nung binastos na yung tatay mo, wala kang nagawa. Kaya nga isang malaking sampal mga kababayan, kay Senator Amy yung ginawa ni Sara Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. sagot ng kanyang anak. So, medyo may counting cracks noon. Pero ngayon, parang yung cracks na yun, naayos na. Dahil nagpakita na siya sa tabi ng Vice President nung bumisita siya sa Veterans Memorial Yeah, Hospital. but where does that put her? I mean, Sa akin, malinaw kung nasaan siya. Nandun okay. siya sa No Duterte. question na. Nandun siya sa Duterte camp. Tama. kahit na sabihin na pag namatay ako, meron akong kinuha para siguraduhin patayin si BBM, si Yeah. Lisa Araneta, sabi Yes. niya.
at si Martin. It's clear. Yes. It's crystal clear to you. Yes, sinabi na nga huhukayin yung tatay niya, tatapos sa West Philippine Sea. Tapos Nandun pa rin bumisita siya, pa no? rin siya. So, tingin ko, mas mahalaga yung pagiging BFF niya kay Sara at sa mga Duterte kesa sa kanyang kapatid at sa kanyang pamilya, especially sa First Lady. Tama. Ano sa palagay mo ang ginagawa ni Senator Aimee to be able to siguro find a way na pahupain yung tensyon, or is there... Siguro may ginagawa siya para ma-diffuse yung sitwasyon, no? At siya yung magbo-broker, no? Pero I doubt kung kaya niya nun dahil medyo tainted mediator siya, no? At saka sabi ni Sara Duterte naman, mga kababayan, hindi siya nagpapaareglo. Sinabi po yan ni Sara, mga kababayan, kanina sa kanyang interview, hindi siya nagpapaareglo. Ibig sabihin, kung mamagitan man, let's say, ipagpalagay natin, mamamagitan etong si Aimee Marcos para magkabate, etong si PBBM, at saka po itong si Sara Duterte. Mismong inunahan na ni Sara na hindi daw siya nakikipag-areglo. Ibig sabihin, hindi siya nakikipagbate, mga kababayan. At kung dadagdagan man, ibabalik yung kanyang mga security na sinasabi nilang kinuha sa kanila, tinanggal kay Sara, mga kababayan, ay hindi naman daw niya tatanggapin. Kaya nga, mga kababayan, baseless yung sinasabi ni Sara na inagawan siya ng mga security, mga kababayan, tinanggalan siya ng security, nasa alanganin yung kanyang seguridad, mga kababayan, tapos magbibitaw siya ng salita na kung sakaling dagdagan ulit, hindi na niya tatanggapin. Kaya nga, mga kababayan, kung ang intensyon ni Senator Aimee ay magkabate si PBBM at saka itong si Inday Sara, mukhang malabo yan. Bakit, mga kababayan? Kasi ayaw ni Sara daw hindi siya nakikipag-areglo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. I doubt kung i-recognize siya ng Malacanang dahil very clear naman yung kanyang posisyon in support of the Dutertes. Kaya But baka, what is she doing? Is she talking to anyone? she could be talking to different institutions, Such as? no, para tumulong dito. Pwedeng mga elder statesmen, no? Pinopose nga ni Senator Ping Lacson na dapat may mag-mediate dito. Pwedeng mga institutions like civil society, no, NGOs, church, etc. No? Pwedeng kinakausap niya yung mga yan. Pero Would you then know again, kung meron na siyang kinakausap? wala. Wala akong Are alam. you sure? No? Parang Pero meron I doubt kung merong makikinig sa kanya dahil sabi ko nga, medyo tainted siya as a mediator. No? At medyo delikado yung kanyang sitwasyon dahil re-electionist siya. Yung pag namamangka ka sa dalawang ilog, baka yung dalawang ilog ay eventually hindi ka tangkilikin. Lalo na binabanatan ka ni Baste. Yan yung mahirap kasi dyan, mga kababayan. Biruin mo, sumusuporta siya sa mga Duterte. Dumidikit siya kay Sara, pero yung mga vlogger naman ni Digong, hindi siya gusto. Nakukuha niyo ba yung pinupunto natin, mga kababayan? Diba mismong yung iba mga vlogger, nitong si Digong ang nagsasabi na wag iboto. Etong si Senator Aimee. Ibig sabihin, mga kababayan, wala siyang makukuhang simpatya dyan sa mga taga-suporta ni Digong. Kasi mismong yung mga vlogger, ayaw sa kanya. Kaya nga, mga kababayan, yung ginagawa niyang ito, hindi niya ikapapanalo to. Aalatin siya, mga kababayan, dun sa kanyang pamamangka sa dalawang ilog. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Duterte, binabanatan ka ni Panelo. No? So may mga tao doon sa kampo ng Duterte na medyo Ayaw walang din sa amor kanya. sa'yo. Tama. At siyempre, Marcos pa rin ang apelyido mo. Kung ang tingin mo, yung apelyido mo ay dadali naman ng Marcos Camp, baka hindi ganun katotoo yon. Lalo na, tinawag mong demonyo last year, yung mga nakapaligid sa presidente. At malinaw naman kung sino kanyang pinapatamaan. At yung pinapatamaan niya, mukhang yun ang pinaka-importante sa gobyerno. No? Tama. Kaya medyo baka delikado siya as a re-electionist. But even if, let's say, she is talking to, sabi mo nga, pwedeng religious groups, pwedeng NGOs, would that help? Kahit papano, kahit na po sinasabi niyong tainted siya, she's still someone who can talk to Sara Duterte, VP Sara Duterte rather, and President Bongbong Marcos. Tingin ko beyond na ito sa pag-aayos No? Nung nagsimula yung 2 years ago, yung tambaluslos,
Ah. Nung na-interview ko noon, sabi ko, this will define the next few years. Itong Really? tambalus-lus moment na ito. Tapos nag-escalate na doon sa Confidential Intelligence Fund, nag-escalate na doon sa mga prayer rallies na gustong pabagsakin yung gobyerno, nag-escalate na doon sa POGO, drugs, linking the previous government, EJK, International Criminal Court, yung kay Kibuloy, etc. Parang too much water under the bridge para ayusin ito. Ngayon, tingin No ko... turning back na to? Yes, Wala dahil na talaga. late last year, open warfare na eh. Ngayon, talagang sunugan na ng tulay. No, hindi na to line on the sand. This is a chasm. No, hindi ko alam kung merong pwedeng tumawid dito para ayusin. I doubt that very much. Dahil mukhang ngayon, going for the jugular na sila eh. Kasi mga kababayan, yung sinasabi dito, natatawid. Doon sa tulay na nasusunog na para ayusin, siguro si Amy Marcos yan. Kaso hindi siya magtatagumpay dyan kasi unang-una, wala na tong sa madalit salita, wala na tong balikan. Hindi na naman makikipag-ayos mga kababayan si Sara Duterte sa gobyerno at mas lalong hindi na siya anuhin ng gobyerno. Dahil nga sa sobrang tindi na ng mga paninirang ginawa po nila laban sa ating gobyerno. Kaya kahit may mamagitan pa dyan, mukhang napaka-imposible na magkasundo yung dalawa. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Dahil yung Damocles swords sa ulo ng mga Duterte ay medyo... Ano ba yung mga Damocles sword Yung na isa, nakatutok? yung International Criminal Court. ICC. Na mismo for the first time, naglabas si Executive Secretary Bersamin nung Quad meeting na wala na kami magagawa. Talagang papapasukin na namin yung Interpol. Interpol, O yan. sabi niya. Oo, if wala I read naman, wala notices... naman talagang mag-i-implement nung international warrant, Kundi kundi Interpol. Interpol, okay. Ganun naman talaga yun. So, nilinaw niya yon. Okay. At nagsalita ang presidente, same day. Kung gusto mo naman palang, sabi kasi ni Ano Digong, magagawa ko? masyado na matagal ito. Kailan nyo ba ako papadala ron, no? Et cetera. Sabi ni Tagamong pa. Presidente Bongbong, kung gusto mo naman pala pumunta, hindi namin nahadlangan. Correct. Diba? So, Tama. ICC. ICC, it may come earlier. Akala kasi ni Duterte mga kababayan nung mga panahon na nagyayabang siya sa kamera na gusto niyang magpasakop sa jurisdiction ng ICC, akala niya kasi pipigilan siya ng administrasyon mga kababayan. Pero nagulat siguro sila nung sinabi ni PBBM na kung gusto mong magpasakop sa jurisdiction ng ICC, malaya kang gawin yan. Nasa sayo na yan. Tapos nagulat siguro sila nung sinabi ni Secretary ni Bersamin mga kababayan na hindi nila pipigilan ang Interpol kung sakali na doon padaanin ng ICC yung arrest warrant laban po dito kay Digong. Siguro nagulat sila doon mga kababayan at napag-isip-isip din nila na hindi talaga nila mahahawakan sa leeg ang gobyerno ni PBBM. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Next month, latest February. Linking, kailan nyo ba ako papadala ron, no? Et cetera. Sabi ni Presidente Bongbong, kung gusto mo naman pala pumunta, hindi namin nahadlangan. Correct. Diba? So, ICC. So, ICC, it may come earliest next month, latest February. No? Fearless forecast. No? Yan na. Ikalawa, yung cases na sinampa ni Trillanes at posibleng isampa ng DOJ. Linking yung mga Bank Duterte sa drugs, sa POGO, sa money laundering, at even sa extrajudicial killing, sa murder, no? Serial murder, no? Seryoso 'yan dahil non-bailable yung mga kaso na 'yan, no? Tama. Ikatlo, itong impeachment na kung mag-succeed, hindi na makakatakbo si Sara for any elective position kahit barangay councilor kung mag-succeed 'yan, no? Kaya kanyan, survival fight na 'yan. Kung yung mga Damocles sword dyan, kahit isa lang yan, bumagsak, baka ma-erase ang mga Duterte sa ating political landscape. Pero ano Nako ang po. para sa'yo, personally, ang weakest dito? Kita niyo yung sinasabi dito mga kababayan ni Sir Ronald Llamas, kung sakali na bumagsak mga kababayan yung mga nakalagay sa ulo nitong mga Duterte mga kababayan, malaki ang posibilidad na mabura yung pangalan nila sa larangan ng politika. Paano pa kaya pagka na-impeach etong si Sara Duterte? So paano na yung pag-asa nitong mga taga-suporta nitong si Digong? Paano na lang yung pag-asa ni Digong na magkaanak ng presidente? Mga kababayan, at makabalik sila sa kapangyarihan. Mawawala na. Kasi pag na-impeach, etong si Sara hindi na siya pwedeng tumakbo kahit na anong posisyon sa ating gobyerno, mga kababayan, kahit pa barangay councilor hindi na pwede. Ano po, siguro mga kababayan, ewan ko kung sa barangay tanod, pwede siya.
Ano po, pero isa lang ang maliwanag dito, hindi na siya pwedeng tumakbo. Ipagpatuloy pa natin. Sa tatlong to? Is it the ICC? Is it the cases that could be filed or is it impeachment? Well, iba-iba sila eh. No? Ang pinakamatindi dyan, yung mga criminal cases. Pero knowing our criminal justice system, it will take time. Baka iba na yung presidente, sa korte pa yan. At Tama. marami pa yung appeal dito, motion for reconsideration dito, aakyat pa yun sa Supreme Court. Kaya yung ICC, mas mabilis yun. Dahil 7 years na nilang nagki-case build-up. At hawak nila yung mga testigo like Las Cañas, Matubato, etc. At nakatulong yung testimony ni Digong sa Senate at saka sa Quadcom na maging isang extrajudicial admission. Confession. Testimony. No? So, tingin ko yung pinakamabilis at hindi magkakaroon ng problema masyado katulad ng ating justice system ay yung ICC. No? Okay. And I wanted to briefly talk to you about this impeachment. Kasi pag sinasabi pong impeachment, madami na po nagsasabing matagal nang pwedeng gawin yung impeachment na yan. Bakit sa palagay mo, hindi pa to inuumpisahan? Is it, I know that very recently, Pakinggan just nyo, to put this in, I spoke to Congressman Joel Chua. Sabi niya, malabo din kasi next year kasi election season. Is it that or is it because of the Senate? Well, partly the Senate, partly siguro ambivalent yung boss, yung presidente, dahil conflict averse yung kanyang personality, no, passive-aggressive. Pero ngayon, nung nagsalita siya, malinaw na yung signal. Parang, in so many words, go! Green, No? Ganon giving din you sa speaker. the No? goal. Kaya Kaya nga. in a way, nakatulong si Vice President Sara ma-accelerate yung impeachment o yung articles of impeachment na dagdagan at yung mga nagbabacillate ay hindi na mag-vacillate. Mismo yung kanyang mga sympathizers sa Senate na gustong ibalik yung kanyang budget na tinanggal ng House, magdadalawang isip na yun. ba yun? Kaya nga. Like sina Yes. Senator Joel Villanueva, hindi ba Yes. he also wanted to Yes. restore Yes. some of the millions Paano? of pesos? Medyo Tsaka si Coco Pimentel, 'di ba? Sinabi niya na pwedeng maapektuhan talaga yung pag-aproba ng budget nitong si Sara Duterte diyan po sa Senado dahil nga sa mga ikinilos nitong si Sara at mga pinagsasasabi nito publicly lalo na nung nagbabanta siya. Mga kababayan, ano po? So ngayon ipagpatuloy pa natin. politically loaded na kung ibabalik nila yung budget. Ibig sabihin, sinusuportahan mo yung Vice President At ano yun? ng assassination, yung Kaaway na Presidente. ng Pangulo, parang gano'n. Kaaway na Yes. ng administrasyon. Lalo na, so nasa they need to toe the administration. line. Lalo na sa administrasyon sila, di ba? Sila Kaya nga. Jinggoy, sila Joel Villanueva. Kaya medyo nakatulong ang Vice President na mabawasan yung kanyang supporters dito sa Senate. But what is your fearless forecast, just hypothetically, kung umabot nga itong impeachment, maipasa sa House at dalhin sa Senate, is this even a sure thing para sa'yo? Nung nagkaroon ng impeachment for the first time laban sa Chief Justice, nangyari yan December 12. Medyo mas matagal yan, natapos yan May. Pero time kasi is relative eh. No? Depende yan sa mga negotiations, depende yan sa pressures. No? Maraming mga pwedeng mangyari dyan. No? At tingin ko, in a month's time, kayang tapusin yung trial. Kung talagang didiinan yan ng administrasyon during the midterm. Dahil during the midterm, very powerful yung administration. At karamihan ng mga re-electionists Tatakbo. ay tumatakbo sa administration Right. slate. Kaya nga. At syempre, yung That- mga hindi tumatakbo ay bahagi ng administration. When push comes to shove, baka mapilitan sila. No? Dahil halimbawa, nung nangyari yung impeachment kay Corona, mga siyam lang yung sigurado nun eh. Eventually, naging 20 yung bumoto. 3 lang yung hindi bumoto. Ano ba ulit sa impeachment? Two-thirds? Yes. Two-thirds, yeah, no? two-thirds Of siya. the senators sitting Yes. as judges. Yes. Siguro ang sigurado dyan kay Sino Sara, siguro? Okay, si Senator si Bato. Go. si Bongo, si Robin Hood Padilla, possibly si Amy. Apat. Yun yung 4 na medyo sigurado. Medyo short. So si Tolentino, malaki ang posibilidad na hindi na suportahan si Sara. Mga kababayan, at 4 lang yung sumuporta dito kay Sara, mga kababayan, na wag i-impeach. Ano po, at etong si Tolentino, alam naman natin, naging kaalyado ito ng kanyang tatay, possible na hindi na suportahan etong si Sara. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Para mapigilan yung impeachment. Alright. No? Kaya depende yan. No? In a cynical way, usually it's about carrot and stick. No? Kaya ano ba yung tamang pressure point? No?
Very quickly lang, isa na lang, a follow-up lang, ayoko kasing kalimutan ito. Do you think that it's about time that rules should be defined sa Senado at sa House kung saan pwedeng dalhin ang mga resource persons that are cited in contempt? Yes, definitely. malinaw. Para hindi na nakakagulo. No? Halimbawa, itong dadalhin sa correctional, gray area yan, sabi ko nga kanina. Pero may president. Meron. Nangyari sa Senate. Meron. No? Kaya ano ba talaga ang rules dyan? No? Pero tingin ko, yung nabanggit kanina ng inyong abogado, na itong nangyayaring contempt, itong nangyayaring hearings are not in aid of legislation, tingin ko You completely ay disagree. hindi naman totoo yun. Dahil Kaya nga. pwede mo rin sabihin yung kay Alice Goo, hindi in aid of legislation. Pero in aid of legislation yun, tungkol sa mga rules natin sa gambling, about human trafficking. No, ganun din yung tungkol Pag-aari ng mga lupa. Yes, kay diba? Kibuloy, yung it's about rights ng women, no, lalo na yung mga inaabuso. Itong EJK, ito pwede mong sabihin natin aid of legislation, pero nagkaroon ng Kian Bill, nagkaroon ng EJK as heinous crime. So medyo masyado maaga para sabihin na this is not in aid of legislation. Lalo na may oversight functions ang Kongreso. Right. Pag Tama. pinag-usapan yung COA report, bahagi yun ng role ng Kongreso. Lalo na may rule ang COA na bibigyan nila dapat ng copy ang Kongreso at saka Presidente because of their oversight function. Yeah. Kaya baka kinakailangan pa ng mahabang diskusyon din. Oo nga. Magkaroon tayo ng part 2 nito dahil yun din ang aking napanood at nalaman na So ito mga kababayan, cut na natin dyan. So maliwanag naman, kunin natin yung pinakamagandang parte dito, yung about impeachment mga kababayan. Na kung saan, saglip na itong si Sara Duterte mga kababayan, hindi may impeach, malaki ang posibilidad na ma-impeach po siya. Dahil nga sa kanyang mga inasta at kanyang mga pinaggagawa para ipa-impeach yung kanyang sarili. Dahil mga kababayan, kung makikita ninyo nung una, marami ang mga sumusuporta dito kay Sara Duterte, especially dyan po sa Senado. Pero dahil nga mga kababayan sa mga ginawa nitong si Sara, doon sa kanya mga pagbabanta, doon sa kanya mga pagmumura publicly mga kababayan, yung kanyang budget na hinihingi, doon na nga lang yung kanyang budget na hinihingi, possible na mabawasan pa at maapektuhan mga kababayan. Ano po, kasi kung makikita nyo, di ba nung una, dinagdagan yung budget po niya at ibinabalik yung tinapyas, hindi lang basta ibinabalik, kung hindi nadagdagan pa nga. Pero dahil nga mga kababayan, sa kanya mga pinaggagawa, sa kanya mga pinagsasasabay, pagbabanta niya, malaki ang posibilidad na mabawasan pa at hindi na madagdagan yung kanyang budget na hinihingi. At yan din yung isang patunay na yung tiwala at suporta sa kanya ng ilang mga senador, malaki ang posibilidad na mawala. Na magiging dahilan naman mga kababayan kung sakaling umusad, may mag-file ng impeachment complaint laban sa kanya at pinag-usapan nito at umusad sa Kamara mga kababayan at nakarating ng Senado, baka marami ang bumoto para ma-impeach etong si Sara. Yan po kasi mga kababayan ang hindi naiisip ni Sara Duterte bago siya magsalita, bago siya magpadala sa mga sulsol na mga katanungan, mga provoking question nitong mga kanyang mga vlogger, mga kababayan na pahamak. Kaya nga dapat unang-una, ang pinipili ni Sara Duterte na pakisamahan at sagutin ng mga tanong ng mga vlogger yung matitinong tanong, hindi yung ipapahamak siya.